Mga kapatid, sa mundong ito maraming nagtatanong, sino ba talaga ako? Ano ba ang purpose ko? May halaga ba ang buhay ko? At minsan, ang sagot ng mundo, ikaw kung ano ang nakaraan mo. Ikaw ay kung ano ang pagkakamali mo. Ikaw ay kung ano ang tingin ng iba sa'yo. Pero mga kapatid, may sinasabi ang Diyos. Sa unang Pedro 2 verse 9, malinaw ang sabi, hindi ka kung sino ka noon. Ikaw ay kung sino ka ngayon sa Diyos. At ayon nga dito sa nakasaad ng buong talata, ngunit kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos at bayang pag-aari niya. Pinili kayo upang ipahayag ang mga kahanga-hangang gawa ng Diyos na tumatawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kamanghang-manghang liwanag. Mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin nito, ang salitang lahing hinirang? Mga kapatid, hindi ka aksidente sa mundong ito. Pinili ka ng Diyos hindi dahil karapat-dapat ka, kundi mahal ka niya. Kahit ano pa ang nakaraan mo, kasalanan, pagkukulang, kahinaan, pinili ka pa rin ng Diyos. Mga kapatid, nabanggit nga sa talata ang saserdote ng hari. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Noon, saserdote lang ang pwedeng lumapit sa Diyos. Pero ngayon, ikaw mismo ay pwede ka nang lumapit sa Diyos. Pwede kang manalangin direkta, pwede kang maglingkod. Hindi ka lang tagaupo sa simbahan, tinawag kang maglingkod. At ang salitang bansang nakatalaga sa Diyos, ibig sabihin, iba ka na. Dati sumusunod sa mundo, ngayon sumusunod sa Diyos. Hindi ibig sabihin, perpekto ka na. Pero ibig sabihin, may direction ka na. Hindi ka na basta sumasabay, namumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. At ang salitang bayang pag-aari niya, mga kapatid, napakahalaga nito. Hindi ka na pag-aari ng kasalanan, hindi ka na alipin ng nakaraan mo. Pag-aari ka na ng Diyos. At kung pag-aari ka na ng Diyos, may halaga ka. Hindi ka worthless, hindi ka walang silbi, ikaw ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang salitang layunin upang ipahayag, ito ay ang pinaka-importante. Hindi ka lang pinili para maging ligtas, pinili ka para magsalita. Ibahagi ang kabutihan ng Diyos, ikwento ang ginawa niya sa buhay mo, at ipakita sa iba kung paano kanya binago. Mga kapatid, ang buhay na binago ay hindi dapat tahimik. At ang salitang mula sa kadiliman patungo sa liwanag, tanungin mo ang sarili mo. Nasaan ka dati? Ano ang buhay mo noon? Ngayon, nasaan ka na? At kung ikaw ay nasa liwanag na, huwag ka nang bumalik sa dilim. At higit sa lahat, dalhin mo ang liwanag sa iba. Mga kapatid, ito ang tanong. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, bakit ka nabubuhay na parang hindi? At kung ikaw ay nasa liwanag, bakit ka pa bumalik sa dilim? Kung may purpose ka, bakit ka pa tahimik? Panahon na mamuhay ayon sa pagkatawag sa iyo. Tumayo bilang anak ng Diyos. Ipahayag ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, hindi ka lang iniligtas para manatiling pareho. Ikaw ay hinirang, ikaw ay tinawag, ikaw ay may layunin. Mula sa kadiliman, tinawag ka sa liwanag. Hindi para itago, kundi para ipakita. Alalahanin mo kung sino ka sa Diyos. Dahil kapag alam mong sino ka, hindi ka na babalik sa dati mong pagkatao. Okay mga kapatid, bago pala ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang buhay mo ngayon ay may misyon. Ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Mula sa kadiliman, tinawag ka sa liwanag na may layunin.